Mapagpalang araw po sa inyo, Sir JD. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiko. Hindi ko totoong pangalan para na rin sa seguridad ng pamilya ko. Lalo na at buhay pa ang ilan sa mga kamag-anak ng mga taong babanggitin ko dito. May babahagi lamang po sana akong kwento. Sana'y mapansin nyo at mai-upload sa inyong channel. Uumpisahan ko na ang kwentong ibabahagi ko. Nangyari ito noong taong 2011. Nasa edad 24 anyos pa lamang ako noon. Taga Novaliches kami noon, pero dahil sa sunod-sunod na malas na nangyari sa pamilya namin, nalugi ang karinderya ni nanay at na-stroke si tatay. Napilitan kaming umuwi ng probinsya. Doon sa Bulacan sa may bandang Hagonoy kung saan dikit-dikit ang mga palaisdaan at ilog. May naiwan kasing kapirasong lupa ang lolo namin doon. Hindi naman kalakihan, pero may maliliit na palaisdaan at isang lumang bahay na gawa sa bato at kahoy. Yung bahay luma na talaga. Panahon pa daw ng Hapon yun. Mataas ang kisame, malalaki ang mga bintana, at may malawak na silong na ginagawang bodega ng mga gamit sa pangingisda. Nang dumating kami doon, biglang nakaramdam ng kakaiba ang nanay ko. Sabi niya parang may mabigat daw na pakaramdam sa lugar. Pero si tatay, dahil nga paralisado ang kalahating katawan, wala nang nagawa kundi ang sumang-ayon na lang. Kumbaga ito na lang ang pag-asa namin para makatipid at makapagsimula ulit. Ako ang tumayong padre de pamilya. Ako ang nag-aasikaso sa palaisdaan. Bangus sa tilapia ang inaalagaan namin. Sa totoo lang, masarap ang buhay sa probinsya sa unang tingin. Presko ang hangin, libre pa ang ulam, basta masipag kang manghuli at mag-alaga ng mga hayop. Pero habang tumatagal, napapansin kong may kakaiba sa lugar na nilipatan namin. Ang bahay namin ay nasa dulo ng isang mahabang pilapil. Ang pinakamalapit na kapitbahay namin ay nasa kabila pa ng ilog. Kailangan mo pang sumakay ng bangka para marating sila. Pero may isang bahay na matatanaw mo mula sa bintana ng kusina namin. Isang maliit na kubo yon na nakatayo sa gitna ng katabing palaisdaan. Nakatirik ito sa mga kawayan sa gitna ng tubig. Sabi ng mga taga roon, paupahan daw yon ng isang matandang babae. Natawagin na lang nating Lola Susing. Si Lola Susing ay kilala sa lugar bilang manggagamot, manghihilot, ng tatawas, kulam, lahat daw alam niya. Mabait siya sa amin noong una. Madalas siyang pumunta sa bahay namin sakay ng kanyang maliit na bangka. Nagdadala siya ng mga kanin, minsan naman ay sariwang alimango. "Iho, pakainin mo ang tatay mo nito para lumakas," sabi niya sa akin habang inaabot ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng halaan. Dahil nga sa mausisa ako at palakaibigan, naging malapit ang loob ko sa matanda. Tinatawag ko na siyang Lola. Nakakatuwa siyang kausap. Maraming kwento siya tungkol sa kasaysayan ng lugar. Kesyo dito daw nagtago ang mga gerilya noon. Kesyo may mga ginto daw na nakabaon sa ilalim ng putikan namin. Pero may mga pagkakataon na nag-iiba ang aura niya. Minsan habang nagkikwentuhan kami sa beranda, bigla na lang siyang titigil at tititig sa akin. Yung titig na parang tinatansya niya ang lamang loob ko. Matutulis sa mga tingin niya. Parang nanunuot sa buto. Tapos bigla siyang ngingiti. Ipapakita ang kanyang mga ngiping halos uling na sa itim dahil sa nganga. "Ang kisig mong bata, Kiko. Masarap sigurong maging apo ka," sabi niya minsan. Tumawa lang ako nun. Inakala kong biro lang ng matanda. Pero naramdaman ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa batok nun.
Isang gabi habang nagpapahangin ako sa labas, may napansin akong kakaiba. Mga 11:11 na yun ng gabi. Maliwanag ang buwan kaya kita ko ang refleksyon nito sa tubig ng palaisdaan. Narinig ko ang pagampas ng tubig. Akala ko may mga isdang lumulundag lang o di kaya ay mga bayawak na lumalangoy. Marami kasing bayawak doon. Pero nang tingnan ko ng maigi ito, may nakita akong anino sa tubig. Hindi iyon isda, hindi rin bayawak. Tao. May tao na lumalangoy sa palaisdaan namin. Pero ang estilo ng paglangoy niya, hindi gaya ng normal. Para siyang aso. Aso na lumalangoy. Mabilis at tahimik maliban sa mahinang paghampas. Sinundan ko ng tingin ang direksyon ng nilalang na iyon. Papunta ito sa ilalim ng kubo ni Lola Susing. Kinabahan ako. Baka magnanakaw ng isda. Uso kasi ang nakawan doon kapag anihan na. Kinuha ko ang flashlight ko at ang itak ko na laging nakasabit sa pinto. Hoy! Sino yan? Sigaw ko. Itinutok ko yung ilaw sa direksyon ng kubo ni Lola Susing. Sa ilalim ng kubo sa pagitan ng mga kawayang poste, nakita ko yung dalawang mata. Dalawang mata na kulay pula. Nanlaki yung mga mata ko. Hindi mata ng tao yun. At lalong hindi rin mata ng aso. Biglang lumubog yung nilalang ulit sa tubig. Nawala ito na parang bula. Kinilabutan ako. Dali-dali akong pumasok sa bahay at nilak ang mga pinto. Kinaumagahan, ikunento ko kay nanay yung nakita ko. Nay, alam niyo ba may magnanakaw ata kagabi dito sa atin? Pero kakaiba eh. Napakabilis lumangoy. Sabi ko. Sabi naman ni nanay. Baka guni-guni mo lang yun anak. Pagod ka lang siguro sa pag-aalaga sa tatay mo. Pero hindi ako mapakali. Nang hapong din yun, dumalaw ulit si Lola Susing sa amin. May dala naman siyang nilagang saging. Kiko, balita ko may sumigaw daw dito kagabi. Narinig ko hanggang sa kubo ko. Tanong niya habang ginunguya ang kanyang nganga. Napatingin ako sa kanya. Paano niya narinig yun? Ang layo ng kubo niya. At mahina lang naman yung sigaw ko dahil sa takot. Opo Lola, may nakita po kasi akong tao sa palaisdaan namin kagabi. Akala ko nagnanakaw ng isda. Sagot ko. Tumawa siya ng mahina. Yung tawang parang galing sa lalamunan na walang hangin. Wala yun iho. Baka mga dayo lang na naligaw. Hayaan mo na. Ang mahalaga ligtas kayo. Pagkatapos ng sabihin yon, lumapit siya kay tatay na nakahiga sa kawayang papag sa sala. Hinawakan niya ang braso ni tatay. Hinaplos-saplos. Oscar, magpagaling ka ha. Kailangan malusog ang katawan. Bulong niya. Napansin kong parang napaigtad si tatay sa hawak ng matanda. Para daw nakuryente. Pero dahil hindi makapagsalita ng maayos si tatay, umungol lang ito. Nung umalis si Lola Susing, tiningnan ko ang braso ni tatay. May pasa. Kulay ube na pasa na hugis kamay. Doon mismo sa hinawakan ng matanda. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan, Sir JD. Gabi-gabi naririnig ko na ang mga kaluskos sa bubong namin. Yung parang may naglalakad na mabigat pero dahan-dahan. Tapos may tunog ng kuko na kumukot-kot din sa yero. Tapos yung mga aso sa malayo, tahol ng tahol. Yung tahol na parang nakakita ng multo. Isang gabi nagising ako sa ingay ng mga baboy namin sa likod bahay. May maliit kasi kaming kulungan ng baboy. Nag-iingay sila, nagwawawala. Parang takot na takot. Bumangon ako.
Hawak ko noon ang itak at flashlight ko. Paglabas ko ng pinto sa likod, naamoy ko agad yung malansang amoy. Sobrang baho. Amoy ng sariwang karne na hinaluan ng amoy ng Poso Negro. Tinutok ko yung flashlight sa kulungan. Wala na ang isang biik namin. Ang naiwan na lang ay dugo at bituka na nakakalat sa sahig. At sa di kalayuan sa may pangpang ng palaisdaan, may nakita akong nakatalungko. Isang nilalang na maitim, mabalbon at kuba. Nakatalikod ito sa akin habang may nilalapa. Rinig na rinig ko ang pagmuya at paglagutok ng mga butunon. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Biglang lumingon na nilalang na yun sa akin. Mukha ng baboy ramo iyon pero mata ng tao. At ang mga mata na yun ay kilalang kilala ko. Yun ang mga matang nakita ko kay Lola Susing. Tumayo ito. Ang laki niya, Sir JD. Siguro nasa 7 talampakan ng taas kapag nakatayo. Umungol ipa ito ng malakas. Parang pinaghalong ungol ng baboy at tawa ng tao. Tapos, tumalon ito sa tubig. Nawala naman sa dilim. Pumasok ako sa bahay. Nanginginig. Ginising ko si nanay. Nay, may aswang. May aswang sa labas. Sigaw ko. Umiyak naman si nanay nun. Alam ko anak, naririnig ko yun gabi-gabi. May umaaligid sa atin dito. Kinaumagahan, pinuntahan ko ang isang matandang mangingisda sa kabilang baryo na itago na lang natin sa pangalang Mang Teryo. Siya ang pinakamatanda sa lugar at kilala sa pagiging albularyo. Kunento ko sa kanya lahat tungkol kay Lola Susing, sa mga pasa ni tatay, sa mga nawawalang biik namin at sa nilalang na nakita ko. Huminga ng malalim si Mang Teryo. Matagal na naming hinalayan kay Susing Sabi niya, dati may mga nawawalang bata dito sa lugar. Hindi na nakikita. Ang sabi nila, nalunod daw sa ilog. Pero wala namang bangkay na nakikita. Aswang po ba siya? Tanong ko. Hindi lang basta aswang iyo, sagot ni Mang Teryo. Isa siyang mandurugo na nagaan yung hayop. Malakat kung tawagin sa iba. Mahilig sila sa mga may sakit at mahihina na. Kinukuha nila ang lakas para bumata sila o humaba ang buhay. Nanlumo ako sa mga sinabi ni Mang Teryo. Napaisip ko na kaya pala laging dinadalaw si tatay ni Lola Susing. Kaya pala lagi siyang hinahawakan ito. Sinisip-sip na pala ang lakas ng tatay ko. Anong gagawin ko, Tay Teryo? Papatayin niya kami. Mangiyak-ngiyak kong tanong. Binigyan ako ni Mang Teryo ng isang supot ng asin na may halong dinikdik na bawang at luya. Tapos may inabot siyang isang mahabang buntot ng pagi. Ito ang pangontra, ang buntot ng pagi. Latigo yan sa mga aswang. Kapag tinamaan sila niyan, hindi gagaling ang sugat nila. Yung asin at bawang naman ay isaboy mo sa paligid ng bahay nyo. At ito pa, may inabot siya noong isang maliit na bote na may lamang langis at kakaibang mga ugat ng kahoy. Ipahid mo ito sa mga bintana at pinto nyo. Hindi sila makakapasok doon. Umuwi ako na puno ng takot pero may dalang pag-asa. Pagdating ko sa bahay namin, nakita ko si Lola Susing. Nasa loob na naman ito ng bahay namin. Nakaupo na naman siya sa tabi ng tatay ko. Sinusubuan niya ng lugaw. "Oh, nandyan ka na pala, Kiko. Pinakain ko lang ang tatay mo. Ang putla-putla na Nakangiting sabi ni Lola Susing. Pero iba na ang ngiti niya ngayon.
Para bang nakakaloko na. Parang alam niyang may alam na ako. Nakita ko si tatay na tulala. Parang bangkay na yung kulay ng balat niya nun. Ang itim na din ng paligid ng mga mata niya. Umalis ka dito. Sigaw ko. Nagulat si nanay. Kiko, bakit mo ginaganyan si Lola Susing? Hindi siya tao, Nay. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Tumayo si Lola Susing, dahan-dahan. Nawala ang pagkauba niya. Tumutuwid ang tayo niya at yung balat niya sa muka parang umuurong at bumabatak ito. Matalino kang bata. Sabi niya. Ang boses niya ay nagbago. Hindi na boses ng matanda. Boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Malalim at nakakapangilabot. Sayang. Gusto ko pa naman sanang patagalin pa. Mas masarap kasi kapag dahan-dahang namamatay sa takot. Bigla siyang sumugod sa akin. Napakabilis niya. Parang hangin. Akmang sasakalin niya ako pero nahugot ko ang buntot pagi na nasa likod ko. Hinampas ko ito sa braso niya. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya. Umungol siya na parang baboy na kinakatay. Umusok ang braso niya kung saan tumama ang buntot ng pagi. Sumigaw siya at sinabing walang hiya ka. Ang mga mata niya naging pula na naman. Tumubo ang mahabang kuko sa mga kamay niya. Ang ngipin naman niya ay humaba at naging matutulis. Nag-transform siya sa harap namin noon, Sir JT. Mula sa anyong matanda, naging isang halimaw na maitim, mabalahibo, at may mga pangil na parang sa baboy ramo, pero nakatayo. Hinatak ko si nanay at itinulak papasok sa kwarto kung nasaan si tatay. Nay, ikandado niyo yung mga pinto. Huwag kayong lalabas. Naiwan ako sa sala kaharap ang aswang. Akala mo mapapatay mo ako niyan? Tanong ng aswang. Tumawa ito ng nakakabaliw. Sumugod ulit siya. Sinisipa niya ang mga upuan. Ang lakas niya. Isang hampas lang ng kamay niya wasak ang lamesang kahoy namin. Umatras ako papunta sa kusina nun. Kinuha ko ang supot ng asin at bawang. Nung pasugod na siya, isinaboy ko sa mukha niya ang laman ng supot. Nasapol siya sa mata. Nagwala ang aswang nun. Nagpagulong-gulong sa sahig habang kinakamot ang mukha niya. Umuusok ang mukha niya na parang nilulusaw ng asido. Ito na ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang itako at ang buntot ng pagi. Hinampas ko siya ulit ng buntot ng pagi sa likod nun. Tapos paulit-ulit na. Bawat hampas may kasamang usok at amoy ng nasusunog na balat. Umiyaw siya ng napakalakas. Yung hiyaw na nakakabasag ng eardrums. Tumakbo siya papunta sa bintana. Pinasag niya ang salamin ng bintana at tumalon palabas. Sinundan ko siya sa bintana. Nakita ko siyang tumakbo papunta sa palaisdaan. Pero hindi na siya tumatakbo bilang tao. Naging malaking baboy ramo na siya ulit. Mabilis siyang lumusong sa tubig at lumangoy palayo papunta sa kubo niya. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Binantayan ko sila nanay at tatay. Hawak ko ang itak magdamag. Kinaumagahan kasama ko si Mang Teryo at ang ilan pang kalalakihan sa barangay. Pinuntahan namin ang kubo ni Lola Susing. Dala namin ang mga itak at gasolina. Pagdating namin sa kubo, tahimik doon. Walang tao, pero napakabaho. Sobrang baho ng loob. Sa sahig, may mga patak ng dugo na kulay itim at may mga kaliskis ng isda na nagkalat. Sa isang sulok nakita namin ang isang lumang baul. Binuksan namin iyon. Sir JD, halos masuka ako sa nakita ko. Puro buto ng tao ang laman nun. Maliliit na buto, parang mga buto ng mga bata. At may mga damit na pambata rin na luma na. Ito yung mga nawawalang bata daw sa lugar. Sumigaw noon si Mang Teryo. Sunugin daw yun.
Binuhusan namin ng gasolina ang buong kubo. Sinindihan namin. Habang nilalamon ng apoy ang kubo, parang may naririnig kaming hiyawan mula sa ilalim ng bahay. Parang mga ungol ng mga nasusunog na hayop. Pero wala kaming nakitang lumabas. Pagkatapos ng pangyayaring yon, hindi na kami nagtagal sa lugar. Ibinenta namin ang lupa sa murang halaga at lumipat kami sa Laguna. Gumaling si tatay. Bagamat may iniinda pa ring sakit dahil sa stroke, pero nawala ang pamumutla at ng mga pasa niya. Balita ko, wala nang nakatira doon sa lupa namin hanggang ngayon. Sabi ng mga nandun, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin daw silang hiyaw mula sa gitna ng palaisdaan. At may nakikita daw silang malaking baboy ramo na lumalangoy sa ilog na parang naghahanap pa ito ng biktima. Minsan napapaisip ako, patay na nga ba talaga si Lola Susing? O baka nagpapalipat-lipat lang siya ng lugar? Baka nandyan lang siya sa tabi-tabi, nagpapanggap na mabait na matanda. Kaya sa mga nakikinig dyan, mag-ingat kayo sa mga sobrang bait na kapitbahay. Lalo na sa mga liblib na lugar. Hindi lahat ng ngiti ng tao ay totoo. At hindi lahat ng pagkain ibinibigay ay grasya. Minsan, yun ang pain para sa inyong katapusan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir JD. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras para basahin ito. More power po sa inyong channel.